Ito na marahil ang pinakakahindik-hindik na kwento na aking nabasa mula sa aking pagre-research. Paumanhin, dahil hindi ko magawang isalaysay ang lahat ng mga karumal-dumal na mga detalye ng kahindik-hindik na krimeng ito. Bilang magulang, hindi ko nakayanan ang paghihirap na dinanas ni Sylvia Likens sa naturingan pamanding caregiver nila ng kanyang kapatid na si Jenny. Ito ay aking isasalaysay upang magsilbing aral sa mga magulang na alagaan ang kanilang mga anak. Huwag silang ipagkatiwala sa ibang tao. Kung ang mga anak ninyo ay may inilalapit na problema, pakinggan nyo ng mabuti at magsagawa kaagad ng sarili nyong investigasyon. Huwag kayong magbulag-bulagan at magbingi-bingihan. Huwag niyong hayaang maging huli na ang lahat bago kayo umaksyon. Ang biktima. Si Sylvia Likens ay ipinanganak noong January 3, 1949 at namatay dahil sa 3 buwang pang-aabuso ng naturingan nitong caregiver na si Gertrude Baniszewski sa Indianapolis, Indiana. Namatay siya noong October 26, 1965. Ang kanyang autopsy ay nagpakita ng 150 na sugat sa kanyang katawan, kabilang pa ang ilang mga paso. Ang mga salarin. Ang mga salarin sa kasong ito ay sina Gertrude Baniszewski, ang kanyang panganay na babae na si Paula, ang kanyang anak na si John, at 2 kabataan sa kapitbahay na si Coy Hubbard at Richard Hobbs. Namuno si Gertrude sa pinaka-diabolical na kaso na dumating sa harap ng korte o hurado. Ayon sa defense attorney na si William R. Becker, si Likens ay sumailalim sa mga gawain na hindi mo gagawin sa isang aso. Ano ang dahilan ng pagmamalupit? Hirap sa pananalapi ang pamilya ni Sylvia. Sa katunayan ay noong teenager ito, paminsan-minsan itong nag-aalaga ng mga bata ng mga kapitbahay. Tumutulong sa gawaing bahay para sa mga kaibigan at kapitbahay para matustusan ang kanilang pangangailangan. Madalas ay nagbibigay si Sylvia sa kanyang ina ng bahagi ng kanyang mga kinikita upang makatulong rin sa kanilang pamilya. Ang kanyang mga magulang naman na sina Lester at Betty Likens ay nagtatrabaho sa carnival, kaya palaging wala ang mga ito sa bahay. Madalas ay naiiwan ang magkapatid na sina Sylvia at Jenny sa kanilang lola. Nang naaresto ang kanilang ina sa pagsa-shoplift, ay ipinasya silang ipaalaga ng kanilang ama sa kapitbahay nilang si Gertrude. Hindi nila maisasama sa kanilang trabaho ang 2 anak na babae dahil nag-aalala sila sa kaligtasan ng mga ito at ayaw ng mga ito na maapektuhan ang pag-aaral ng 2. Si Gertrude ay hirap din sa pananalapi dahil nasa poder niya ang 7 anak, kabilang dito sina Paula, Stephanie at John. Dahil na rin sa stress, dulot ng kahirapan at pagkabigo sa kanyang mga karelasyon,
ay nagkaroon ito ng clinical depression. Nabubuhay si Gertrude at ang kanyang mga anak sa binibigay na suporta ng unang asawa na isang dating pulis sa Indianapolis. At dahil sa kulang nga ang suporta, ay tumatanggap ito ng odd jobs para sa mga kapitbahay at kakilala tulad ng pananahi at paglilinis ng bahay. Kaya naman, tinanggap nito sina Sylvia at Jenny Likens sa kanyang bahay sa kasunduan na magbibigay ang ama nito ng lingguhang bayad kapalit ng pag-aalaga niya sa mga ito. Noong Hulyo 3, inaresto si Betty Likens at pagkatapos ay nakulong dahil sa kasong shoplifting. Dahil walang maasahan si Lester na may mag-aalaga sa dalawa niyang anak na babae, ay inayos nito na tumira sa poder ni Gertrude Baniszewski. Si Baniszewski ang ina ng dalawang batang babae na kamakailan ay nakilala na magkapatid habang nag-aaral sa Arsenal Technical High School, sina Paula at Stephanie Baniszewski. Tiniyak ni Gertrude kay Lester na aalagaan niya ang kanyang mga anak na babae na parang mga anak niya ang mga ito hanggang sa kanyang pagbabalik. Simula ng kalbaryo ni Sylvia Likens. Matapos ang mahigit 2 linggo, hindi nakakatupad sa usapan ang mga magulang ng magkapatid na Likens na magbayad ng boarding fee ng linggo-linggo kay Gertrude. Dahil dito, pinaramdam ni Gertrude na wala siyang napapala sa magkapatid na pinapaalaga sa kanya. Napag-initan nito si Sylvia dahil sa pagsiselos at inggit sa kabataan, itsura at potensyal nito. Hindi rin nagustuhan ni Gertrude na ayon sa ulat ay humiga na ito kasama ang nobyo, quote, under the covers, end quote. Lalo pang pinag-initan nito si Sylvia nang umabot sa kaalaman ni Gertrude na nagpakalat ito ng chismis sa Arsenal Technical High School na ang mga anak nito na sina Stephanie at Paula Baniszewski ay mga prostitutes. Ayon sa ulat, ipinagkalat ni Sylvia ang chismis dahil nagalit siya na siya lang ang inaakusahan sa bahay ng ganito. Narito ang tala ng pag-aabuso kay Sylvia Likens. Sa simula ay dumanas ng pambubugbog at matinding gutom si Sylvia Likens. Pinilit din siya na kumain ng mga tira o sirang pagkain mula sa mga basurahan. Sumunod dito, sinabi ni Gertrude sa kanya at sa iba pang mga batang babae sa bahay na tuwing sila ay gagawa ng isang bagay sa isang lalaki, tiyak na magkakaroon sila ng sangsanggol. Pagkatapos ay sinipa niya si Sylvia sa ari. Si Paula, 3 buwang buntis at nagsiselos din sa pisikal na anyo ni Sylvia, ay sumali sa pag-atake. Pinatumba nito ang inuupuan nito sa sahig sabay sigaw dito ng, "Hindi ka karapat-dapat na umupo sa isang upuan." Patuloy ang pagmamaltrato kay Sylvia. Minsan, hinayaan nila ang isang batang lalaki sa kapitbahay na nagngangalang Randy Gordon Lepper na pakainin si Sylvia ng isang hotdog na puno ng mga halo-halong pampalasa, kabilang ang mustard, ketchup, at iba pang condiments. Nasuka si Sylvia at sa kalaunan ay pinilit ubusin ang kanyang isinuka. Hindi lang si Gertrude ang nang-abuso kay Sylvia. Sinuntok rin siya ng anak nitong babae na si Stephanie nang inamin ni Sylvia rito na siya nga ang nagpakalat ng chismis na prostitutes sina Stephanie at Paula. Ngunit humingi ng tawad si Sylvia sa kanya. Gayunpaman, nang marinig ng nobyo ni Stephanie na si Coy Randolph Hubbard ang bulung-bulungan,
Brutal niyang inatake si Sylvia. Sinampal, inuntog ang ulo sa pader at itinulak sa sahig. Nang malaman ito ni Gertrude, gumamit siya ng sagwan upang paluin si Sylvia. Sumali rin ang isa pang anak ni Gertrude na si Paula sa pang-aabuso. Pinalo nito si Sylvia sa mukha nang napakalakas na nabali niya ang kanyang sariling pulso. Sinigurado nito na ang mga suntok ay dadapo sa mga ngipin at mga mata ni Sylvia. Paulit-ulit naman na pinaratangan ni Gertrude si Sylvia ng kahalayan at ng pakikisali sa prostitusyon. Naglilitanya ito madalas tungkol sa karumihan ng prostitusyon at kababaihan sa pangkalahatan. Paminsan-minsan ay pinipilit ni Gertrude si Jenny na hampasin ang sarili niyang kapatid. Binubugbog nito si Jenny kung hindi ito sumusunod. Maraming nakisali sa pagmamaltrato kay Sylvia. Madalas na bumibisita sa tahanan ng Baniszewski sina Coy Hubbard at ilan sa mga kaklase upang pahirapan si Sylvia. Madalas nakikipagtulungan ang mga ito sa mga anak ni Baniszewski at si Gertrude mismo. Sa aktibong paghihikayat ni Gertrude, ang mga batang ito na mga kapitbahay ay regular na sinasaktan si Sylvia. Kung minsan ay ginagamit siya bilang isang dummy sa marahas na mga sesyon ng judo. Nagkakanda sugat-sugat ang katawan ni Sylvia. Sinusunog din ng mga ito ang kanyang balat ng mga sinindihang sigarilyo ng higit sa 100 beses. Upang aliwin ni Gertrude ang kanyang mga teenager na kasabwat, si Sylvia ay pinilit pagubarin sa sala ng pamilya at pinilit na gumawa ng mahahalay na gawain. Habang pinapagawa ito kay Sylvia, ay pinagsasabihan niya ang mga naroon na pinaggagawa niya ito para makita ng kapatid ni Sylvia na si Jenny kung anong klaseng babae ito. Nang dahil sa pagdami ng dalas at kalupitan ng pagpapahirap at pagmamaltrato na pinaranas kay Sylvia, unti-unti siyang nawala ng kontrol sa pag-ihi at pagdumi dahil siya ay pinagkaitan ng anumang access sa banyo. Bilang isang paraan ng parusa sa kanyang kawalan ng pagpigil, noong Oktubre 6, inihagis ni Gertrude si Sylvia sa basement at itinali roon. Dito, si Sylvia ay madalas na pinananatiling hubad, bihirang pakainin at madalas na pinagkakaitan ng tubig. Paminsan-minsan, itinatali siya sa rehas ng hagdanan sa silong na halos hindi nakalapat ang mga paa sa lupa. May mga bata na kapitbahay na sinisingil din paminsan-minsan ng pera upang makita ang hubad na katawan ni Sylvia. Hiniya, binugbog at pinaso rin siya ng mga ito. Sa buong paglalaghi ni Sylvia sa basement, si Gertrude ay madalas, sa tulong ng kanyang mga anak at kapitbahay, ay pinipigilan at binubusalan ang bibig ni Sylvia bago siya inilalagay sa isang bathtub na puno ng nakakapasong tubig at nagpatuloy sa pagpapahid ng asin sa kanyang mga sugat. Sunod na ginawa ni Gertrude ay ang pagtattoo gamit ang mainit na karayom na may mga katagang prostitute and proud of it sa tiyan ni Sylvia. Nang hindi matapos ni Gertrude ang pag-uukit, ay inutusan nito ang isa sa mga batang kapitbahay na naroon na si Richard Dean Hobbs na tapusin ang pag-uukit ng mga salita. Tinuya ni Gertrude si Sylvia na hindi siya makakapag-asawa dahil sa mga salitang nakaukit sa kanyang tiyan. Nasaan ang tulong? Bakit nga ba hindi nakatanggap ng tulong si Sylvia Likens at ang kapatid nitong si Jenny? Una, natakot ang magkapatid na ipaalam sa pamilya o kanino man dahil sa takot na lalo lang silang masasaktan. Lalo na si Jenny na tinakot na magagaya sa kanyang kapatid kapag nagsumbong ito. Oo,
Dinalaw sila ng kanilang mga magulang noong Hulyo at Agosto, ngunit wala itong nakitang senyales ng pang-aabuso. Hindi nakapagsumbong ang magkapatid dahil hindi sila iniwan ni Gertrude habang kasama nila ang kanilang mga magulang. Oo, nakipagtagpo sila sa kanilang nakatatandang kapatid na si Diana Shoemaker noong Setyembre sa isang lokal na parke, ngunit hindi sila agad pinaniwalaan nito. Sinabi nito na marahil ay pinalalaki lamang ng magkapatid ang pagdidisiplina sa mga ito ng tagapag-alaga. Hindi rin alam ni Diana ang eksaktong address ni Gertrude. Oo, isang kapitbahay na ama ng isang batang lalaki na nagngangalang Michael John Monroe ang nakapansin at tumawag sa Arsenal Technical School para sabihin na may isang batang babae na may sariwang mga sugat sa kanyang buong katawan ay nakatira sa bahay ni Gertrude. Isang nurse ng paaralan ang bumisita sa East New York Street upang imbestigahan ang mga ito dahil sa hindi na rin pumapasok si Sylvia. Sinabi ni Gertrude sa nurse na si Sylvia ay tumakas mula sa kanyang bahay noong nakaraang linggo at hindi niya alam kung saan na ito. Idinagdag pa nito na si Sylvia ay hindi makontrol at ang kanyang sariwang mga sugat ay resulta ng pagpapabaya ni Sylvia sa sarili. Sinabi pa ni Gertrude na si Sylvia ay isang masamang impluwensya sa kanyang mga anak at sa kanyang kapatid na babae. Ang paaralan ay hindi gumawa ng karagdagang pagsisiyasat tungkol sa kapakanan ni Sylvia. Bukod pa rito, may mga testigo gaya ng kapitbahay ni Gertrude na sina Raymond at Phyllis Vermillion na nagsabi na maayos na tagapag-alaga si Gertrude. Ang pamamaalam. Kinagabihan, sinabi ni Sylvia sa kanyang kapatid, "Jenny, alam kong ayaw mo akong mamatay, ngunit mamamatay na ako. Nararamdaman ko." Nang sumunod na araw, ginising ni Gertrude si Sylvia at pinilit itong magsulat ng isang liham habang idinidikta niya ang mga nilalaman. Layunin nito na iligaw ang kanyang mga magulang at maniwalang tumakas si Sylvia mula sa tirahan nila. Ang nilalaman ng liham na ito ay nilalayon na i-frame up din ang isang grupo ng mga hindi kilalang lokal na batang lalaki para sa malawakang pang-aabuso kay Sylvia pagkatapos nitong unang sumang-ayon na makipagtalik sa kanila. Wala ng lakas si Sylvia na pumalag. Sinulat niya ang mga idinikta sa kanya ni Gertrude. Matapos isulat ni Sylvia ang liham na ito, ay plinano naman ni Gertrude ang pagpatay sa dalaga. Inutusan ni Gertrude sina John Jr. at Jenny na i-blindfold si Sylvia pagkatapos ay dalhin ito sa isang malapit na kakahuyan at iwanan siya doon hanggang mamatay. Oras de peligro. Noong 25 ng Oktubre, tinangka ni Sylvia na tumakas mula sa basement matapos marinig ang planong pagligpit sa kanya nina Gertrude at John Jr. Gayunpaman, dahil sa kanyang malawak na pinsala at pangkalahatang kahinaan, nahuli siya ni Gertrude bago siya makatakas. Binigyan siya ng crackers para kainin, ngunit hindi naubos ang pagkain dahil sa kanyang matinding dehydration. Pinilit ni Gertrude na ipasok ang cracker sa kanyang bibig bago pa ulit-ulit na hinampas ang kanyang mukha.
gamit ang isang curtain rod hanggang sa ang mga bahagi ng instrumento ay nabaluktot. Pagkatapos ay kinuha ni Coy Hubbard ang curtain rod mula kay Gertrude at hinampas din si Sylvia ng isa pang beses na naging dahilan para mawalan ito ng malay. Pagkatapos ay kinaladkad ni Gertrude si Sylvia sa basement. Hindi pa rin nawalan ng pag-asa si Sylvia at tinangka nito na alertuhin ang mga kapitbahay sa pamamagitan ng pagsigaw para humingi ng tulong at paghampas ng pala sa mga dingding ng basement. Subalit, ipinagsawalang bahala ito ng kapitbahay na nakarinig at nagpasya itong huwag ipaalam sa pulisya ang tungkol sa kaguluhan dahil huminto na rin naman ito. Muling tinangka ni Sylvia lumabas ng basement, ngunit bumagsak bago siya nakarating sa hagdan. Ang pagkamatay ni Sylvia Likens. Natagpuan ni Richard Hobbs si Stephanie sa basement na umiiyak at niyayakap ang payat at sugatang katawan ni Sylvia Likens. Nagpasya sina Stephanie at Richard na paliguan si Sylvia at bihisan ito ng bagong damit. Pagkatapos ay inihaga nila ito sa isang kutson sa isa sa mga kwarto. Nang mapagtanto ni Stephanie na hindi na humihinga si Sylvia, ay sinubukan niyang maglapat ng mouth-to-mouth resuscitation habang paulit-ulit naman na sinisigawan ni Gertrude ang mga bata sa bahay na pinipeke ni Sylvia ang kamatayan nito. Si Sylvia ay 16 anyos nang pumanaw. Hindi pa nagtatapos ang kalbaryo ni Sylvia kahit wala na itong buhay dahil kahit patay na si Sylvia ay pinalo pa rin ni Gertrude ang bangkay nito gamit ang isang libro at sumigaw ng "Faker! Faker!" upang magising ito. Na makita niyang talagang wala na itong buhay, ay nataranta na ito at inutusan si Richard Hobbs na tumawag ng pulis. Sinabi ni Gertrude sa mga rumesponding pulis na tumakas si Sylvia sa kanyang tahanan kasama ang ilang mga teenager na lalaki bago bumalik sa kanyang bahay noong hapong iyon. Nakahubad ang dibdib at hawak-hawak ang sulat. Ibinigay nito sa mga pulis ang liham na idinikta niya kay Sylvia na isulat. Nagkaroon ng pagkakataon si Jenny na makabulong sa pulis at sinabi nitong, "Ilabas mo ako dito at sasabihin ko sa iyo ang lahat." Dahil sa testimonya ni Jenny Likens, ay inaresto ng pulisya sina Gertrude, Paula, Stephanie, at John Jr. sa hinalang pagpatay kay Sylvia Likens. Sa parehong araw, inaresto rin sina Coy Hubbard at Richard Hobbs at kinasuhan ng parehong mga pagkakasala. Ang tatlong pinakamatandang bata ng Benizewski, kasama si Coy Hubbard, ay inilagay sa kustodiya ng isang malapit na juvenile detention center. Ang lahat ay ibinalanggo ng walang piyansa habang naghihintay ng paglilitis. Noong una, itinanggi ni Gertrude ang anumang pagkakasangkot sa pagkamatay ni Sylvia. Idiniin pa nito ang kanyang anak na si Paula at Coy Hubbard na pisikal at emosyonal na umabuso kay Sylvia. Inamin nito na pinilit niyang matulog si Sylvia sa basement sa humigit kumulang 3 beses nang maihian nito ang lahat ng kama. Ngunit umiwas ito nang sabihin ng isang opisyal na malamang na dahilan ng pagkawala ng kontrol sa pag-ihi at pagdumi ni Sylvia ay dahil sa kanyang pagkabalisa sa pag-iisip. Ang autopsy ng katawan ni Sylvia Likens ay nagsiwalat na siya ay nagdusa ng higit sa 150 na magkakahiwalay na sugat sa kanyang buong katawan, bukod pa sa malnutrisyon sa oras ng kanyang kamatayan. Ang mga sugat mismo
ay iba-iba ng lokasyon, ang iba malubha at ang iba naman ay nagpilat na. Kasama sa kanyang mga pinsala ang mga paso, matinding pasa at matinding pinsala sa kalamnan at ugat. Halos mamaga ang kanyang ari. Ang opisyal na dahilan ng kamatay ni Likens ay inilista ng coroner na si Dr. Arthur Kebel bilang subdural hematoma dahil sa kanyang pagtanggap ng matinding suntok sa kanyang kanang templo. Ang hatol. Nahatulan ng first-degree murder si Gertrude Benizuski. Siya ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong, ngunit pinalaya sa pamamagitan ng parole noong 1985. Si Paula ay napatunayan nagkasala ng second-degree murder at pinalaya noong 1972. Sina Hubbard at John ay napatunayang nagkasala ng manslaughter at nagsilbi ng wala pang 2 taon sa Indiana Reformatory bago nabigyan ng parole noong February 27, 1968. Masakit mawala ng anak, lalo na sa ganitong pamamaraan. May mga katanungan ako sa mga magulang ni Sylvia Likens, pero mas gusto kong marinig mula sa inyo. Maaaring pareho tayo ng iniisip. Share nyo naman. Palike na rin, subscribe, at paki-turn on ng notification bell upang kayo ay ma-notify kung may bago akong upload na videos. Hanggang sa muli, paalam!